Tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng walastik beef pares. Tara, simulan na natin. I highly suggest na talagang bumili tayo ng baka na may mga buto-buto. Ito kasi talaga yung magpapasarap pa sa ating beef pares na sabaw. Ang ginagawa ko dito, ewan ko lang ha kung kayo rin, pakicomment naman sa comment box section, ay pinapakuluan ko to ng isang beses, tinatapon ko ito para matanggal ng lasa ng konti. Next, ito na yung pinaka-final na tubig natin. So, over high heat ay pinapakuluan ko lang ito at kapag may mga dumi-dumi na ito sa pinakaibabaw, ay tatanggalin ko ito. Tatakpan ko ito, then ituturn ko na yung ating heat to the lowest heat. Then, hinahayaan ko na ito pakuluan hanggang sa lumambot. Next, para naman sa topping sa ating beef pares ay nag-fry lang ako dito ng ating garlic. Mas maganda kung mas pino yung ating garlic na hihiwain. So, ayan, pagka ganyan ang kulay na yellowish na, hanguin na natin, strain, then set this aside. So, check natin yung ating beef. Ito nga pala ay dinadagdagan ko yung tubig kapag alam kong matigas pa yung ating beef hanggang sa lumambot. Okay, ngayon naman ay magigisa-gisa tayo. Siyempre, sa kawali, nagpainit muna ako dito ng oil. Lutuin lang muna natin yung ating onion at kapag nag-translucent na, ay ilagay na natin yung ating garlic, ginger. Lutuin ito for few minutes. Then, ilagay na natin dito yung ating star anise, cinnamon, at ng ating bay leaves. After a few minutes, ilagay ko na rito yung ating pinalambot na beef. Nilagay na ako dito ulit ng ating mga pampalasa, yung ating toyo, ating oyster sauce, paminta, at ng ating asukal. So dito guys, sa tamis ito ay depende na sa inyo, pero mas maganda kung gagamit tayo dito ng brown sugar. Huwag kalimutan yung ating sesame oil kasi ito yung pinaka pampasarap din ng ating sauce. At nilagay na rito yung ating, yung pinagpakuluan ng ating baka, at kapag nagkulang pa kayo, pwede naman kayo mag-add pa ng water. So, dito yung ating apoy, nasa medium heat na tayo at isimmer lang natin ito for 10 minutes. So, mapapansin nyo na medyo malabnaw pa yung ating sabaw or yung ating gravy. At ang ginagawa ko dyan ay naghahalo lang ako ng cornstarch at water. Mga 2 to 3 tablespoon ng cornstarch at ng ating tubig. So, again, kapag ito ay nilagay natin, ay isisimmer ulit natin ito for additional pang 5 minutes. Iwasan natin ang malagay ng maraming slurry kasi ang talaga ng mga pinakamagandang texture or consistency ng ating sauce ay hindi naman talaga malabnaw at hindi rin naman talagang malapot. Yung katamtaman lang. At highly suggest talaga guys. Gumamit tayo dito ng potato starch or tapioca starch. Mas maganda yun na pampalapot kasi talaga namang kikintab ang inyong sauce ng beef pares. And now is done our beef pares. So, huwag kalimutan yung ating toppings, spring onion or sang at yung ating fried garlic. Syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, anong klaseng meat ang ginawa natin dito or ginamit sa ating paggawa ng ating beef pares? Ang inyong sagot, syempre, sa comment box section. So, ayan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat ang ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!